bigyan mo muna kami ng background. Ano ba talaga ang cannabis na pinag-uusapan natin? Pag tiningnan mo, hundreds of years ago, hindi naman yan yung usong drugs kasi gamot yan para sa mga tao. Gamot butika yan. Yung sabihin, nabibili mo sa Pati butika. dito sa Pilipinas noon, nung panahon ng Espanyol. Ano ba ang pagkakaiba ng medical at saka recreational use ng at sinadya nilang gawing masama ang imahe ng cannabis, no? Edukasyon muna para malaman natin yung totoo, di ba? Na talagang hindi siya equivalent ng mga ibang droga. Medical o recreational? Kamusta mga kaibigan? Welcome to Doc G and Tito Chuck. Espasyo natin to para pag-usapan ang pambihirang halamang gamot na cannabis kung tawagin. Sa pagkakataong ito ay kasama natin si Doc G. Daniel Guzman. Doc, What's up? Masayang mga nanonood sa atin today. at ako naman po, si Chuck Manansala. Ang gusto nilang itawag sa akin, Tito Chuck. So, it is Tito Chuck. Doc G and Tito Chuck. Pag-uusapan natin sa palabas na ito, sa podcast na ito, ang mga bagay na may kinalaman sa siyensya, ebidensya, at mga usaping medikal at usaping kalusugan na merong silbi ang cannabis bilang gamot, lalo na yung mga istorya ng mga tao na nangangailangan nito. Kaya sundan nyo kami dahil sigurado lahat tayo ay matututo. Doc, nangyari na. Eto na. Yung Oo matagal natin pinag-uusapan. Akala ko drawing pa rin eh. Hindi, ano na to? Ito mahabang proseso to at saka hindi to nangyari ng isang iglap lang. Pero ngayon, nandito na tayo sa Doc G and Tito Chuck. Ano ba pakiramdam mo sa takbo ng mga pangyayari? What's up? Mga masayang nanonood sa atin, no? So, ako si Doc G. Matagal ko nang gustong makilala kayong mga supporters natin. And ngayon, Tito Chuck, makapag-usap tayo tungkol sa mga matagal mo lang question na gustong sagutin. Totoo yan kasi marami sa ating mga kababayan at mga nanonood, pati na yung mga gumagawa ng batas, nagiging malaking issue sa kanila yung issue ng ano ba talaga ang cannabis na pinag-uusapan natin. Tama. Medical o recreational. Pero kailangan maintindihan natin, Dok, ano ba yung bigyan mo nga kami ng hindi muna. Oo, tama. Bigyan mo muna kami ng background. Ano ba tong cannabis na ito? So, sa ngayon kasi, pag sinabi mong cannabis, parang droga agad eh, no? O kaya illegal. Pero nung a few hundred years ago, gamot ang cannabis. At actually, hindi yan yung pang pasaya nila, yung pleasurable na ginagamit. Kasi yung iba, hindi naman yan yung drugs na uso noon eh, di ba? Kasi alam nila, gamot yan. Pero parang meron ako narinig na 1,000 taon na nakaraan sa China pa lang may patunay na ginagamit ang cannabis bilang gamot. Kung tiningnan mo ang Chinese pharmacopoeia, nandun ang cannabis seeds. Tapos ginagamit nila yon as a way to make their tinctures and concoctions, no? So yung mga gamot kasi sa Chinese, inaaral nila lahat ng mga plants na available sa kanila. So nandun talaga lahat ng mga precursor o yung mga pinagsimulan ng mga modern na droga natin. Talagang binalidate natin yan na gumagana sila. Pag tumitingin ako sa Google, sa internet, nakikita ko na sa Amerika pala, gamot butika yan. Yung sabihin, nabibili mo sa Pati butika. dito sa Pilipinas noon, nung panahon ng Espanyol. Alam Nabibili? ko, oo, nabibili yan. Doc, ano ba ang masasabi nating pagkakaiba ng medical at saka recreational use ng cannabis? Unang-una sa lahat, yung pa lang, medical tsaka recreational, edi yung gamit nila, syempre. Isa pang galing, yung isa para sumaya tayo o kaya makarelax o mag-enjoy. No? So, simple naman yun. So, ngayon, sa cannabis naman, halaman yan na pag ginamit mo in a certain way para sumaya, para mag-enjoy kasama ng mga kaibigan, di recreational siya. Pero pag para pang pagaling siya ng sakit, kahit anumang sakit yan, at para bumuti ang kalagayan, edi medicinal siya. So, ang pagkakaiba ng medical at saka recreational ay kung anong intensyon at paano siya dapat gamitin. Bakit nung panahong una,
halaman ang ginagamit na gamot. Ano ba ang ano diyan, ang batayan niyan? Kasi ang modern medicine, based sa petrochemicals na gamot, 'di ba? Mga sulfides na basis, sulfur drugs. Lahat kasi yan na synthesize sa lab. Wala naman tayong ganoon noon. And yung knowledge nila noon is talagang apothecary, herbalists, 'di ba? Yun yung mga doktor noon eh. Yun yung mga pharmacist noon eh. Ano ba yung apothecary? Ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin nun, tinitingnan mo yung available na mga plants, herbs, roots, fungi na naaral na throughout the years na sa community nyo, sa mga area nyo, and nasulat, na lista. Nakikita mo yung mga effects na mga lahat ng halaman, yung mga basis ng chemical nila, kung alkaloid ba sila, 'di ba malalim na eh. So marami kang matututunan. Pero ano no, parang yung bisa ng halaman bilang gamot napatunayan niya ng 1,000 taon pero biglang-bigla naging tableta, naging capsule, no? Naging synthesized. Ang nangyari po kasi nung minodernize ang medicine, kailangan natuturo siya. May standard, may mga guidelines. And then yung pag-aaral, syempre, sinusulat yan. So bago mo masulat, kailangan verified. So yung mismong sistema ng pagpapagaling natin, based doon. Nung sinasabi natin na ang cannabis ay gamot na nabibili sa butika, ano-anong klaseng mga sakit at karamdaman yung kanyang nabibigyan ng lunas? Ang first and foremost, ang cannabis bilang gamot is nagno-normalize ng mga function ng katawan. Nagno-normalize Kasi ng normal siya function. nag-occur sa katawan eh. Now, external yung source natin galing sa halaman para pag yung mga taong kulang yung mga natural na chemical na yon, madagdagan. Parang 'di ba pag may vitamin deficiency ka, inom kang vitamins. So kung kulang ka sa mga endocannabinoids, edi magte-take ka ng cannabis as medicine. And yung mga sakit na usually nagkakaroon ng mga ganong pagkukulang sa cannabis, nakikita natin yan sa mga epilepsy, sa mga metabolic syndrome katulad metabolic ng syndrome. diabetes, hypertension, lahat yan nare-regulate ng mga bagay sa katawan. And dahil doon, yung cannabis itself, gumagana in a way para ibsan yung mga problema sa Para maibsan. Sa cancer ba may epekto yan? Kaya po, ang ginagawa ng cannabis sa cancer is binabalik yung brakes ng katawan. Kasi ang cancer is, dapat tinitigil ng katawan yan eh. Mali yung code mo. Mali yung buo mo ng cell. Nag-mutate, nagiging cancer cell na. Dapat, normally, ang katawan mo sasabihin, ops! Tapos puputok yung cell na yun. Teka, hindi ka dapat ganyan. Oo, mali yung buo mo. Puputok yan. Ngayon sa cancer, nawawala yung preno ng katawan. So tuloy lang siya ng tuloy, tubo lang siya ng tubo, nagiging tumor, nagiging cancer. Nagiging life forever ng cell. Oo. Parang dapat namatay na yung cell, nakalimutan niya kung paano mamatay. Oo. So ngayon dadating si cannabis, sasabihin niya, ops, puputok siya. Ganun lang, kasimple. Pero ang galing kasi, hindi yun mangyayari sa katabi niyang cells na healthy. Kasi walang ganung receptor yung cells na healthy. So, sasabihin ng cells, cannabis, tapos pass over yan, parang sa Bible, may X yung pintuan nila. May X. Actually, baliktad. Yung may mga X, yun yung mga cancer cell. Alam ni cannabis, dun siya pupunta. Ayun. Oo. Pagka nagbabasa ko, sinasabi nila, ang dahilan daw kung bakit may medical benefit ang cannabis ay dahil sa tinatawag na homeostasis. Ano ba ibig sabihin ng homeostasis? Balanse. Na balanse na lahat sa katawan mo. Hindi na puno ka ng ganito or puno ka ng ganyan. Sabihin natin, di ba, good bacteria o bad bacteria, nakabalanse sila. Hindi ibig sabihin na puro ito lang, balanse. So kung kailangan mo, kung kulang yung katawan mo nito, dadagdagan niya nito. Hindi babawasan niya. Kumbaga, yun yung pantayan niya eh. Kaya lang, alam mo, Doc, alam ko na sa Amerika nagkaroon na ng problema dyan dahil may mga ilang tao na sinadya nilang gawing masama ang imahe ng cannabis, no?
Siguro maikwento natin dito yung naging papel nung isang tao na pangalan ay si Harry Anslinger. No? Nakakatawa yan. Para sa mga nakakaalam ng Prohibitionist. istorya, yan pong si Harry Anslinger ang isa sa pinaka-importanting personalidad na gumulo sa isip ng mundo tungkol sa cannabis. Kasi nga, nasa butika siya, gamot siya, kaya nung pumasok sa eksena si Harry Anslinger, hindi niya ginamit yung term na cannabis kasi yung scientific name. Ang ginamit niya yung nakakatakot na pangalan na gamit ng mga Meksikano, marijuana. Ang cannabis at marijuana, pareho lang yan, isang halaman. Pero kay Harry Anslinger, ang sabi niya, ito daw marijuana ang ginagamit ng mga itim, ng mga Meksikano at ng mga Pilipino. Kasama tayo doon. Damay pala tayo dun. Damay tayo mga Pilipino sa Amerika. Pagka daw nagmamarijuana, ginagamit nila para tumugtog sa kanila sila nung kanilang satanic music. Yung satanic music po ay jazz. Jazz ang tawag natin ngayon sa modernong panahon, yung satanic music. Lahat naman yan eh. Meron Pagkatapos pa. ng jazz, diba yung hard rock, tapos yung metal. Ayun, oo. Meron pa. Sabi nila, yun daw mga puti na mga babae, kapag ka nagmariwana, nakahitit ng mariwana, ay pumapayag na makipag-sex sa mga itim. Kaya tinakot nila ang mga tao. So, malaking bagay ito dahil kahit kailan walang naging ebidensya. Tama ba, Dok? Sabihin ko to? Na walang ebidensya na masama ang cannabis. Nung mga panahong yan, actually, nagtanong sila ng opinion ng mga scientifico tsaka doktor, nag-submit sila ng report na in-ignore na may mga medical properties talaga. Nung pinag-uusapan nila ang tungkol sa cannabis at naging masyado ng komplikado, yung mga Amerikano, nagdesisyon na gumawa sila ng sarili nilang research o pananaliksik. Kinuha nila yung dating mayor ng New York, si LaGuardia apelyido, at pinag-aralan niya ang cannabis. At gumawa siya ng report. At ang report, ang sabi, ang cannabis ay hindi masama, ang cannabis ay may bisang medikal, na mali yung sinasabi nila na ang cannabis ay magiging gateway para sa mas higit pang matitinding mga gamot. Ang maganda yung ginawa nilang resulta eh. Inignore nila yung sarili nilang report. Sin zone. Sin zone. Ibig sabihin talaga merong nangingibabaw na pananaw yung mga Amerikano at napakalaki ng impluensya sa atin ng pag-iisip na ito. Maski na nung ang dahilan kung bakit ang cannabis ay naging limitado, at ito, maraming nalilito rito, no? Ay dahil doon sa tinatawag na 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, no? Isang tratado na pumirma tayo na doon ang sabi, ang cannabis ay limitado sa scientific and medical purposes only. Linaw natin, ha? Scientific and medical. Kaya ang cannabis, kahit kailan na hindi pinagbawal na gamot. Kaya lang meron silang ginawang isang problema. Schedule 1, limited to scientific and medical purposes. Pero meron silang idinagdag, ang tawag nila, Schedule 4. Itong Schedule 4, malupit ito. Ang Schedule 4 ng United Nations Single Convention, ang sabi ganito, kapag ka nakapakiramdam ng mga estado ay may panganib ang cannabis sa kanilang bansa, sa kanilang seguridad, at sa kabutihan ng kanilang mga mamamayan, pwedeng ipagbawal ng estado ang buong proseso mula cultivation, mula sa production, sa dispensing. Kaya nagkaroon ang reputasyon ng walang ebidensya. Walang ebidensya dito. Kundi stigma lang ng mga prohibitionists na ang Schedule 4 ay nakakatakot na gamot. Pero tinanggal na nila yun noong 2020. Inalis na ang cannabis and cannabis resin from the highly restrictive Schedule 4 of the UN Single Convention. Pero Doc, bakit hanggang ngayon sa DDB Schedule 1 drug pa rin ang cannabis at cannabis resin? Ibig sabihin, May fine print kasi yun.
Pero yung mga countries na parte noon, may adopt stricter measures. Exactly. So, So, literal nila. fine print. Yung fine print is any nation under the charter can adopt stricter rules than the governing body. So, mas prohibitionist na tayo. Mas prohibitionist na tayo kesa doon sa origin ng prohibitionist ideology. Pambirang buhay to talaga. Ganun talaga pag napag-iwanan eh. Oo, pero ano ba opinion mo doon sa restrictions ng at saka masyadong punitive approach ng RA 9165? Sa akin lang, kung gusto natin maging pragmatic o kaya practical ba, na hindi masyadong, legalize na natin lahat, edukasyon muna. Para malaman natin yung totoo, di ba? Na talagang hindi siya equivalent ng mga ibang droga. Na mas kapareho pa niya ang caffeine, ang nicotine, tsaka ang alcohol. Oo. 'Di ba? Mas magkalapit 'yun kaysa sa mga droga na street drugs natin. Sa tingin ko, kung matutunan natin siya, pati mga doktor hindi tong alamin tungkol yung naturally occurring na mga cannabinoids sa katawan, endocannabinoids natin. Meron tayong mga ganyan sa katawan. Natural yan na nag-a-occur. Kaya ibang tao, may mga deficiency niyan. Yan yung mga sakit na immediately mapapagaling ng mga cannabinoids na galing sa halaman o phytocannabinoids. Phytocannabinoids at endocannabinoid. Mga panibagong termino. Pag-uusapan natin yan. Pero, ang tingin ko kasi yung ating batas ngayon, yung RA 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ay masyadong punitive ang approach. In fact, noong nakaraang taon, 2024, ay nagkita-kita na sa UP ang United Nations Dangerous Drugs Board at ang UP College of Law para baguhin, i-revise ang RA 9165 at gawin itong mas nakabase sa pagtutulungan ng mga komunidad, na nakabase sa social justice at lumayo sa masyadong tinitig ng kriminal yung mga gumagamit halimbawa ng cannabis na sa tingin ko ay napakaluma na at napaka-backward ng pagtingin. Kaya lang, hanggang ngayon hindi pa rin umuusag yon. Kaya sana yung mga kaibigan natin sa DDB, ituloy ninyo yung naumpisahan natin noong 2024 para magkaroon ng pagkakataon na maiusad ang ating kaalaman tulad ng sabi ni Doc G at kulang ang oras, Doc. Ang dami natin pwedeng pag-usapan. Sa sobrang dinami-dami na napag-usapan natin, sigurado ko yung mga nanonood sa atin, gusto ring sumama sa usapan. Kung gusto nyo makisama sa aming kwentong cannabis, mag-like, comment, and share. Ipaalam nyo sa amin yung mga karanasan nyo para mapag-usapan natin. Masayang kwentuhan yan. Mga nanonood masaya. Salamat po sa lahat ng tumutok sa programang ito ngayon. First episode natin ito at meron kaagad itong kasunod. Sana ay sumunod din kayo sa amin dito sa ating podcast na Doc G and Tito Chak!